Dismayado ang ilang mga nagsusulong ng impeachment laban kay VP Sara sa bagal ng pag-usad ng mga reklamo. Magdadalawang buwan na kasi mula nang ihain ang unang impeachment complaint pero wala pa ring nangyayari. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Pinaalalahanan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga kapwa mambabatas na may assignment silang tila nakakaligtaan. Hindi pa kasi umuusad ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo matapos ang ilang linggong pagbabalik sesyon ng Kamara. Ang ilang kongresista tila lumalamig pa sa impeachment. Dagdag pa ang sinasabi nilang posibilidad na baka magsimula na ang one-year appointment ban kapag umusad na ang impeachment kasabay ng eleksyon ngayong taon na posible ring makasagabal sa pagpapalit ng mga miyembro ng Kongreso at Senado. Bago sana pangunahan ng Kamara kung ano man ang magiging pasya ng Senado, sa atin meron tayong assignment na hindi pa natin nagagawa. Kaya mas mainam sana na gawin natin ang role natin. Dahil wala namang itatakal ang Senado kung hindi ito masisimulan sa loob ng Kamara. Giit nila, hindi dapat nagagamit na dahilan ang umano'y ika-4 na impeachment complaint para hindi na umusad ang tatlong nakabimbing reklamo. Sa ngayon, tangi nilang magagawa ang mga lampag sa mga ikinakasan nilang pagkilos. Tingin ko may window pa rin na mangyari ito para pwedeng yung susunod na Senado ay yun yung magtalakay ng mga matatanggap nila ng mga articles of impeachment. Aminado, ang abogado ng ikatlong complaint na posibleng dahil rin sa timing kaya malamig ang ilang kongresista sa pag-usad ng impeachment. Pero hopeful pa rin daw sila dahil tila nagbago ang pananaw ng Pangulo rito. There is a softening in the stance of the President when it comes to impeachment, from saying that it will not serve any purpose to his latest statement when he said that the timing is poor. Si Ligutan ay senior lecturer din sa University of the Philippines College of Law at base sa kanyang pag-aaral, may legal na basehan para matuloy pa rin ang impeachment kahit mag-e-eleksyon. There is no legal and or constitutional impediment to a 19th Congress like what we have now initiating the impeachment proceedings and for the incoming 20th Congress to try the vice presidents in an impeachment trial before the Senate. There is no legal impediment to that. It's not unconstitutional. That is our position. Dagdag pa niya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon kung alin ang mga may time limit. The only time limitation as regards impeachment is that the 1-year bar rule, meaning if impeachment, if an impeachment has been initiated against an impeachable officer, no other impeachment proceeding may be initiated against the same impeachable officer within that 1-year period. That's the only time constraint stated in the Constitution. Pero dahil matatapos na ang termino ng kasalukuyang mga kongresista at ng kalahati ng mga senador, pwede bang tumawid ang impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress? Tingin ni Ligutan, maaari pa ring ituloy ang impeachment dahil walang sinasabi ang konstitusyon na hindi ito pinapayagan. At dahil nakapattern ng konstitusyon natin sa Amerika, nangyari na rin daw ang pagtawid ng impeachment complaint doon. In the United States, it happened 4 times that one Congress initiated the impeachment and the incoming Congress following through with an impeachment trial. It was done 4 times in the US. We had, for example, the case of former Presidents Bill Clinton. At kung aabutan ng session break at ng nalalapit na eleksyon ng impeachment complaint, maaring magpatuloy ang Senado sa paglilitis dahil ang mapapasulang ay ang kanilang kapangyarihang gumawa ng batas at hindi ang ibang trabahong nakaata sa kanila sa ilalim ng konstitusyon. Because the adjournment on February 8 will only affect, the Senate as a law-passing body, as a legislative body. All right? So the Senate cannot do anything as regards the passing of bills into laws, come February 8, because they will adjourn, all right? But remember, the Senate as an impeachment tribunal is a class on its own.
when the Senate functions as a Senate tribunal, it does not function as a legislative body. It's different. Sa kalendaryo ng dalawang kapulungan, hanggang February 7 maaaring magsagawa ng session at muli silang babalik sa June 2 hanggang June 13 kung saan matatapos ang termino ng lahat ng kongresista at 12 senador. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.